Sir, ngayon, mainit na pinag-uusapan po sa social media. No, kagaya namin, pati po ng mga political vlogger na mga sumusuporta po sa inyo at sumusuporta din po kay Vice President Sara. Mukhang kami kasi yung pinag-iinitan ngayon ng Kongreso at inakusahan po kami na nagpapakalat ng fake news dahil tinatamaan po sila sa pagbabatikos namin, sa pagbablog po namin sa katotohanan against doon sa mga pinapakalat din po nila sa ginagawa nila sa Quadcom. Ang tanong, sir, ano po yung komento mo o yung opinion mo sa plano nilang pagpapatawag ng mga vlogger bukas? Salamat po. Okay. Unang-una, siguro dapat malinaw. Hindi pala siguro. Sigurado ako dapat linawin ng Kongreso, whether mababang kapulungan o yung Senado, ano yung layunin ng pagpapatawag doon sa mga miyembro ng traditional media, kung meron man, or new media, yung mga nasa social media. Anong layunin? Because if the purpose is under the guise of investigation in aid of legislation, they should be very, very careful. Because that is also treading on a ground that is, not incongruent with our Constitution. You just have to visit Article 3, Section 4 of our Constitution. Alinaw-linaw dun eh. No law. Walang batas. No law shall be passed abridging the freedom of speech, expression, or of the press. Ang linaw dun. Sa simula pa lamang, no. Categorical na agad. No law. Walang batas ang maaaring ipasa. Nalilimitahan, babawasan, di kaya isisikilin ang karapatan magpahayag, ang karapatan magbalita, at ang karapatan ng mga mamamahayag maghatid ng balita sa mamamayang Pilipino. So yun ang dapat tingnan noong komite na nag-iimbita sa mga traditional media and or members of social media. Hello po. Follow-up question, sir, and related po ito sa panawagan po natin ng mga Pilipino, no, na bilang mga botante itong napaka-importante na hair follicle drug test po. Hindi man po ito mandatory pero voluntary po sana sa mga politiko. Sir, tanong ko lang po para sa inyo po, gaano po ka-importante na kailangan mag-undergo po ng hair follicle drug test voluntary ang bawat politiko? At ano po yung masasabi nyo sa mga politiko na takot po mag-undergo ng hair follicle drug test? Maraming salamat. I remain firm. Malinaw sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. Diba? Public office is a public trust. And all public officials shall at all times be accountable to the people. At kapag mayroong alingas-ngas, usapin, duda sa iyong estado, kung ito'y may gumagamit o ito'y nagbibintangan lamang, I think it's but right and proper and duty of any elected or appointed official to undergo an open, fair, transparent, and credible drug test. Whether that be using yung blood, yung urine, or kung matindi talaga yung usapan, yung duda, etc., yung hair follicle drug test. And I don't think dapat itong tutulan ng kung sino man. Kasi nga, higit na mataas ang ekspektasyon ng ordinaryong Pilipino sa mga elected and appointed official. And I just to relate sa ating mga ordinaryong mamamayan, huwag na yung security guard, standard sa security guard yan eh. Bago ka maging security guard, hihingan ka ng negative result na hindi ka gumagamit ng droga. Ganon din, yung mga bus drivers ng malalaking bus companies. Sapagkat kahit naman tayo ako naniniwala, yung ating mga nakakasama sa bahay, kasambahay, yaya, caregiver, etc., nurse, bago natin sila patuloyin sa ating pamamahay at maging miyembro ng ating household staff, hinihingan natin sila ng negatibong resulta ng drug test. Bakit? Lahat tayo may sarili at personal at pang-araw-araw na ginagawang war on drugs. Ayaw natin ma-expose sa isang gumagamit ng illegal na droga. Ayaw mo ma-expose at patuloyin sa iyong pamamahay yung talagang gumagamit ng droga. Bakit? Kasi nga, duda ka na sa kanyang pag-iisip, yung kanyang state of mind. Di lalo na kung ikay naglilingkod whether appointed or elected.
So I think it's not fair, and I believe there is still an standing dangerous drug board resolution, if I'm not mistaken, resolution number 13 series of 2018, that mandating public officials, I'm not sure kung pati elected, but I believe so, public officials to undergo mandatory drug test. So meron namang existing na mga resolutions pati DDB. So hindi ito dapat maging big deal kung meron mang panawagang sumailalim kung sino man sa isang open, fair, transparent, and credible drug test. Okay, maraming salamat kababayan at susunod po natin ang pagtatanong. Please introduce yourself po. Good afternoon po, Pastor Gideon from Tuntogan Evangelical Association po. The second largest barangay in Baguio City. So sir, ang aming pong senator, magandang hapon po. At, Tulong po nyo. Apo. Meron po akong gustong malaman patungkol dito sa government natin na parang nakikita, totoo po ba na gobyerno po natin ay nakapasok na po ang sindikato? That's number one question. Kasi nakikita naman po natin how the government will manipulate yung pong ating gobyerno. That's number one. And number two, it's about the title na sinabi niyo po kanina na nagbibigay ng title ang ating government ng bogus kasi una sa lahat, wala po akong nakita na ang gobyerno natin ay walang hawak na title. At paano magbibigay ang gobyerno ng title sa kanyang constituent kung siya ay walang title? Kaya sabi niyo po kanina, yung blank title na mga binibigay nila, I believe that there are two kinds of title, which is administrational and the judiciary. The judiciary. So gusto ko pong malaman na kung kayo po ay mananalo bilang isang senator, are you going to reveal the truth about this title? Kasi marami po ngayon may hawak ng title, akala po nila yun na yung title. Pero pag binasa mo, ang daming blanco. So ibig sabihin, peke po lahat ng mga title na yan. So thank you po. I think yung tanong ho ninyo is interrelated. May sindikato ba sa gobyerno? Alam niyo sa lahat ng antas, yung sindikato, ito yung pulutog o samahan ng mga taong nagsasamantala doon sa ordinaryong mamamayan, taxpayers at yung mga kliyente ng LGU o kliyente ng national. So, maybe not a formally organized syndicate or crime organization, but definitely, meron naman dyan, nagagamit na yung terminong sindikato siguro to emphasize yung frustration ng sambayan ng Pilipino na actually, ang pinupuntirya dyan, yung corruption. Ang kanila lang mekanismo ay yung tinatawag na sindikato. But sindikato can be one operating alone or two operating together. But is there really any syndicate in the government? That is yet to be proven. Pero tingnan natin, ang pinupuntirya nyo siguro ay yung corruption. Talagang talamak ang corruption sa gobyerno. Again, the proof is the blank items in the Bicameral Conference Committee report. Hindi natin ito pwedeng palagpasin. Dapat lahat dito tayo, meron tayong opinion. Whether you are for it or whether you are against it, you must have an opinion. Why? Pera ho nyo yun eh. Pera nyo yan. Hindi yan pera ng mga mababatas. Parang sa bahay, para lalo maintindihan ninyo yung budgeting. Pag kayo ba ay nagbigay ng pera sa inyong kasambahay na magmalengke o maggrocery at pinakitaan kayo ng blankong papel, ito raw ang grocery list niya, papayag ba kayo? Hihingan ka lang ng halaga at mag-grocery po ko, kuya, ate, pahingi po 5,000, mag-grocery ako. O patingin mo ng listahan mo, ano bang gagastusin ko ngayong araw na ito? Ito, pagtingin mo, blanco yung papel, anong bibili mo? Basta yan. Bigyan mo ako pera, ako nang bahala. Hindi rin kayo papayag eh. 5,000 yun. Eh lalo na kung 6.325 trillion. Yan ay dapat malinaw sa ating lahat. At yung sinasabi ninyo, yung administratively constituted or issued or judicially constituted title,
both merong naglalaro diyan sa mga issuance ng titulo. At yan ay dapat masawata. But I don't think that involves any legislation at the moment. Because I believe all laws are already there in place, existing, to combat itong mga ganitong kondisyon na nananamantala sa mga bumibili ng property o dili kaya ay nagpapa-issue ng titulo. Hindi lahat ng problema nating mga Pilipino ay masusolusyonan ng tinatawag nating legislation. Malaking bahagi dyan ay nakadepende sa enforcement, sa implementation. So it should go hand in hand. At the moment, siguro bilang senador ninyo, tingnan natin kung paano natin ma-harness at magamit ng tama yung Senate Oversight Committee at bantayan ano bang nangyayari dyan sa issue ng Type 3. Okay, maraming salamat po. Nasagot po ba or may additional po kayo?